Attorney Remulla sa prosekusyon ang susunod na hakbang kasunod ng pagpiyansa at pansamantalang paglaya ni dating Senadora Laila De Lima. Sabi ni Remulla, hindi siya nakikialam sa trabaho ng mga prosecutor. Yan. Putulin natin dyan. Sabi daw ni Remulla, hindi siya nakikialam sa trabaho ng hukuman, prosecutor. Hindi raw siya nakikialam. Tanong, sabi mo yang bida ka dyan. Tanong sa inyo, naniniwala kayo doon? Anong sabi niya? Nahusgahan na niya si Bantag at si Tebes, pero hindi naman siya nakikialam sa investigasyon. Hindi siya nakikialam. Desisyon ng DOJ kung magkakaroon ng probable cause o hindi. Tanong, naniniwala kayo na hindi siya nakikisawsaw? Hindi siya nakikialam doon? Diba, ewan ko sa inyo. 2017 nang naaresto si De Lima matapos siyang idawit ng Bilibid convicts sa money drug trading sa New Bilibid Prison. Una nang naakwit si De Lima sa isa sa 3 drug-related cases noong 2021. Nitong May 2023, ay napawalang sala sa pangalawang kaso matapos mag-recant o bawiin ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang kanyang testimonya na naghatid daw siya ng drug money sa bahay ni De Lima noong 2012. Magpapatuloy naman ang trial para sa pangatlong kaso kung saan napagbigyan ang bail petition ni De Lima. I would call it prosecutorial independence. Prosecutorial independence. Iba sila, iba ako. Wala akong pakialam doon, hindi ako. Naniniwala kayo doon? Do not interfere with the job of the prosecution, Naniniwala kayo doon? I do not interfere. especially with these matters. We respected and respect the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards. Oo, tama. Hindi mo trabaho palitan ang kanilang judgment. Pero alam mo, sa akin, kung ginawa mo ang trabaho mo at nagbantay ka dyan, yung mga sinasabi nila na mga witnesses na nagsiurong, posibleng hindi nagsiurong. Kung yung mga yan ay naglakap kayo ng additional evidence, pwede pa yan. Ibig sabihin, alam naman natin na ang SOJ ay may kapangyarihan. Hindi yan basta na noong nakaraan, ganyan, tapos ngayon biglang makakalaya na. Hindi ganun ang usapin dyan. To this, it is for them to be able to prove their cases in court. Dagdag pa ni Remulla ang pagpayag ng korte sa Dito, Coach Oli, sabihin mo na anong gusto mong isabi. Sinabi ko na po ilang beses. hiling na piyansa ni De Lima ay patunay lang na buhay ang demokrasya sa bansa. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning, that we are independent from each other. Siyempre, di ba, malalaman ba natin ang totoo? Di ba? Hindi. Ayaw naman natin silang pagbintangan. Pero alam naman din natin na kung talaga yan ay trinabaho at tinutukan ng maayos, posibleng hindi na humantong yan dyan. Bigyan ko po kayo ng isang malinaw na ebidensya. Anong sinabi nila dati? Maliwanag po to. Anong sinabi nila? Campaign period, nung nanalo sila, nung naging SOJ siya, anong sinabi nila? Hindi papapasukin ang ICC. Let me repeat that. Hindi papapasukin ang ICC. Ngayon, meron siyang press con na sabi niya, posible nang papasukin ng ICC. At etong si Llamas, nag-iikot na nga. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Maingay na ang dilawan. At sinasabi, posible at papapasukin na ang ICC. Iyan na po ang stand ng dilaw.
Gusto nilang pumasok ang ICC para ipakulong ang mga Duterte. Naiintindihan niyo po. Dati, we are talking of impeachment ng mga Marcos. Ngayon, iba na ang kwento. Nag-iikot na tong mga dilaw at sinasabi at iniimpluwensyahan ng taong bayan ang administrasyong ito. They have to move now bago mag-2025 election na dapat na-impeach na si Sara. Naintindihan niyo po kung ano kwento. Yun na po usapin. Dati impeachment ni Marcos ang pinag-uusapan, ngayon iba na. Impeachment na ni Sara. Kinokonek sa confidential funds, kinokonek sa pagpasok ng ICC. Gumulantang. Nagulantang ba kayo? Parang hindi naman. Ayan, so si De Lima ay nakalaya na. Siya po ay pinayagang magpiyansa sa halagang 300,000. Tatlo po yung kanyang tatlo yung kanyang kaso, na-acquit na siya dun sa dalawa, so isa na lang. Masabi ko naman sa inyo yan, di ba? Before mag-Christmas, lalabas yan. Sinabi ko yan sa inyo. Sigurado ko, naunahan ko si Marley ka dyan. Sinabi ko yon, before mag-Christmas, lalabas yan. Ito na nga, bago pa mag-December, nakalabas. Grabe 300,000 Hindi pa nila nababayad kasi anong oras na. Kasi binabayad mo yun sa RTC ibabayad mo yun sa RTC, tapos mag-i-issue yung RTC ng release order, dadalhin yun sa krami, tapos makakalabas siya. Bilis. Ngayong hapon nakalabas din agad. Natatandaan nyo si Jay Sonsa, nagpiyansa din yan. Umabot pa yata ng halos 1 linggo bago nakalabas yan. Sigurado, sabi nga ni Bright Narian, naka-ready na si Jonel. Yung mga saging natin. Sigurado ko hinog na yan. Ingat-ingat sa pagpapakain ng saging. Ayan nga, sabi nga ni Charlotte Marbel, sabi daw ni De Lima, Jonel, I'm home. Ayan, so 300,000 mga bossing yung kanyang piyansa at siya po'y nakalabas at nagpa-press-con na. At napakarami niyang mga pinasalamatan. So ipakita natin mga bossing yung mga nakalap natin na mga balita patungkol dyan. So syempre pagkalabas niya ay siya ay nagpasalamat mga bossing. Syempre alam niyo na kung kanino. Siya ay nagpasalamat. Sabi niya, gusto ko rin pong magpasalamat ang BBM administration for respecting the independence of the judiciary. Talaga. Sa inyo pong lahat na naniniwala sa akin, maraming salamat po. Hindi niyo po ako pinabayaan, pinaglaban niyo po ako. Teka, linawin ko lang Ma'am, masyado ka naman nagpapahalata. Hindi pa po dismiss yung kaso mo, nakapagpiyansa ka pa lang. Ibig sabihin yung kaso mo, dire-diretso pa rin didinggin yan. Nakalabas ka lang ng kulungan, nakapagpiyansa ka, pero hindi ibig sabihin nun, acquitted ka na. Although, alam naman namin na doon papunta yan. Pero medyo ano ka naman ng konti. Pero, well, ikaw ba naman? Makulong ka ng 7 taon. Siyempre, di ba? Baka keloid na yan. Ayun, nabigyan din ng chance si Jonel na makapagpiyansa. Kasama niya ba si Jonel? Ayan, so nagpapasalamat siya sa administrasyon dahil nirespeto daw ng administrasyon yung rule of law, yung judiciary. Bakit? Unang-una sa lahat ang presidente naman talaga wala naman talagang dapat kontrol yan sa mga korte. So, ibig mo bang sabihin nung panahon ni Pinoy,
pinakikialaman niya yung judiciary. Because I am sure si PRD walang pakialam sa judiciary. Kasi kung may pakialam si PRD sa judiciary, Diyos ko, nakakulong na si Franz Castro ngayon. Dahil di ba may kaso si Franz Castro nung pandurukot ng mga bata. Ako, maraming salamat sa maagang pamasko, June Hensley. Mabuhay ka at sana ay mas marami pang blessing na dumating sa iyo. Thanks for sponsoring tonight's live stream. You're amazing. God bless. Ayan na. So talaga naman, sabi ko nga sa inyo, hindi na ako talaga nagulat dito. Kasi nung na-acquit yung yung unang kaso niya na-acquit siya. Pati si Kerwin Espinosa ay na-acquit na din. Sabi ko, it's just a matter of time. Pakapalan na lang ng mukha to. Siyempre, magpapasko na. Sabi ko nga sa inyo hindi ba, yung mga dating ipinakulong, dating nakulong dahil may mga kaso, laya na ngayon. Parang dyan din sa Bilibid, ang daming mga pinalaya ng mga preso. Yung dating inayos ni PRD at ni Bantag na kulungan at saka nila Senator Bato, inayos nila yung kulungan na yan. Hinigpitan nila, kita mo, di ba? Luwag-luwag na. So sabi nga nila, it's about so it's just a matter of time. Ako talaga ang ang aking prediction was before the Christmas day, before December 25 lalabas to si ate. True enough. So laya na siya ngayon. Congratulations Leila de Lima sa iyong pansamantalang kalayaan. Oo, pero na yan, it's a sign ha. It's a sign na medyo magandang hinaharap mo patungkol dyan sa kaso na yan. Bakit? Oo, kasi may rami nga nagre-reklamo. Hindi ba drugs yung niya, yung kaso niya? Hindi ba dapat no bail yan? Dapat. Kasi maraming beses na siyang nag-petition to post bail. Pero laging dinidecline. But this time, hindi na decline. Bakit kaya? Sino ba ang DOJ secretary ngayon? So sabi nga nila, what comes around goes around. So eto na, isa-isa na naglalabasan. Kailangan na nila Kailangan na nilang palabasin yung mga attack dog na yan. Kasi nakita nila sino ba ang pwedeng syempre si PRD nag-iingay lately. Ang lakas-lakas ni Inday. Syempre anong gagawin natin? Hindi pa kawalan natin yung mga galisin ng mga aso. Kita mo, buhay na buhay pati si Trililing ngayon. Tapos ito nakalabas naman. Wala na yan ibang gagawin. Simula ngayon, nakadedicate na yung mga buhay niyan into doing interviews, statements na patungkol kay PRD. Sabi ko nga sa inyo, hindi nila kaya si PRD na mag-isa. Kailangan pa nila ng mga kakamping. Kaya syempre, palabasin na yung mga yan. Yung sundalong asong galisin, palabasin na yan. Kakahol yan. Palabasin na tong isang to, kakahol yan. Para may kasama si Risa. At saka yung Makabayan Black. Kumbaga, inactivate na nila yan. Antayin ninyo. Mula ngayon hanggang sa 2025, 2028, babakbakan ng mga yan si PRD. Ang pinakamasama pa nito, dahil wala ng immunity si PRD, malamang magkaso ito si Madam. Halimbawa, ma-acquit siya, Malamang magkaso to si Madam. At pag nagkaso yan, syempre, sinong kakasuhan yan? Ayan, si Bato, si PRD. Saka sino yon yung nagpakulong sa kanya na DOJ secretary, si yung nakapiluka. Ayan, so kailangan na nila ng mga tulong ng talagang mga solid na mga oposisyon para, bakbakan na yan, umpisahan na. Kumbaga, pag-aawayin natin ulit yung mga Dilawan at saka yung mga Duterte, pagsasabungin natin sila. Para pagdating ng 2028, bang! Magugulat ka na lang, Marcos ulit yung mananalo. Hire, di ba? Okay lang naman manalo Marcos. Magaling naman sila.
Si Aguirre. Sigurado ko talagang kakanain niya yan. Si Aguirre, si Bato, tama yan si Inday Sara, tama yan si Bongo. Siyempre, ang pinuno niyan, si Duterte, sigurado ko talagang babalikan nila yan. Pero wag kayo mag-alala. Kasi si PRD naman napapalibutan ng mga matitinong mga abogado. At siya himself is a lawyer. So hindi ko alam kung, kasi alam ko hindi naman si PRD ang complainant mo eh. Alam ko ang complainant mo is Department of Justice eh. So I don't think na si PRD is, but I'm pretty sure for the sake of tambakan ng kaso si PRD. Ayan. So yan yung kanyang statement. Nagpasalamat siya kay PBBM. At the next performance will start momentarily.